Hi everyone, Ryan again. Um, kung hindi niyo pa ako kilala, ako ay isa sa mga sales managers sa Honda, sa Crown Honda. So nagsimula po ako as sales, then I got promoted after 2 years as a sales manager. Until now, sales manager po tayo sa Crown Honda. So may tanong sa akin actually sa mga hindi intindi nung lease. So, i-breakdown natin yan. Woo! Unang tanong sa akin nung isang Pilipino, sabi niya, ah, pag nag-lease ka ba is hindi mo pwedeng galawin yung sasakyan mo, like hindi mo pwedeng ayusan or hindi mo pwedeng lagyan ng mga accessories. Mali po. So Wow. basically po, pag nag-list kayo ng sasakyan, pwede nyong gawin yung gusto nyo. Pwede nyo lagyan ng door visor, pwede nyo lagyan ng alloy wheels or yung rims na gusto nyo. Pwede nyo palitan ng suspension. Pero, pag ibabalik nyo na po, kailangan nyong ibalik yung original na mga parts ng sasakyan kung ibabalik nyo. Kasi ang lease po ay merong flexibility or may options yan. So, ang unang option ng lease ay pwede mo pong ibalik. For example, nakalis kayo ng 3 years. After 3 years, you decided na mag-move na kayo ng ibang part ng Canada or magpupunta kayo sa US. So basically, hindi nyo madadala yung sasakyan or kung hindi nyo na kailangan yung sasakyan, ibabalik nyo na lang, pwede nyo pong gawin yon sa lease after nung lease contract nyo ng 3 years. Yung second option naman po ay yun yung tinatawag natin ng refinancing. So, pwede nyo pong i-own. So, katulad po nung kanina, pagkatapos po ng 3 years na lease nyo, contract, or sabihin natin 5 years. Usually, 5 years ang contract ng lease eh. Kasi para mas mababa yung biweekly payment. So, pagtapos ng 5 years, meron tinatawag na buyout or yung residual value. Yun yung ibang term nun. So, mangyayari, nasa contract nyo yun. After 5 years, meron kayong matitirang, let's say, 15,000 to 18,000. Yung buyout na po yun or yung residual value, yun na lang po yung babayaran nyo. So, itutuloy nyo lang po yung biweekly payment through financing kung i-refinance nyo yung sasakyan. It's up to you po. Kung gusto nyo i-finance yon ng 1 year, 2 years, or 3 years, kayo po magde-decide nun. So, kung magkano yung biweekly na komportable kayo, doon nyo po ibase ang desisyon nyo. So, yun yung second option. So, sabi nila, paano daw yung mga binayad nila nung nakalist sila? So, yung binayad nyo, nandun pa rin po yun. So, ang gagawin nyo lang po is, itutuloy nyo yung natitira. So, yung third option po, so tapos na tayo dun sa ibabalik lang. Pangalawang option is i-refinance. Yung pangatlong option po is yung iti-trade nyo yung sasakyan. So, for example, 5 years po ulit yung contract and then after 3 years, nag-decide po kayo na, hindi ko na kailangan tong sasakyan, for example, or hindi na enough yung sasakyan para sa amin. For example, naka-Civic po kayo. After 3 years, lifestyle nyo nag-iba.
nagkaroon kayo ng 2 anak or 3 anak na hindi na kayo kasya ngayon sa 5-seater or nasisikipan na kayo. So, napapaisip kayo ngayon na um, palit or magmalaki ng sasakyan kasi kailangan na, di ba? So, mangyayari, pwede nyo siyang i-trade ng mas maaga. So, 5 taon yung contract nyo, naka 3 taon pa lang kayo, pwede nyo siyang i-trade doon sa susunod na sasakyan na kukunin nyo. So, ang susunod na tanong, paano po ulit yung binayad namin or magkano na lang yung loan ng matitira? So, mangyayari po dyan pag may trade-in, yung value ng sasakyan nyo, for example, Civic ulit, naka 3 years na kayo, ang loan nyo na lang, sabihin natin na 15,000 na lang yung natitira na loan, yun yung buyout nyo. As of, for example, gagawin nyo siya today. So, as of today, meron siyang 15,000 na loan. I-appraise po ng sales manager yan. Ako po yung isa sa mga mag-a-appraise. For example, binigyan ko po kayo ng 20,000 dun sa kotse nyo. So, mangyayari, 20,000 po yung value, tas 15,000 na lang yung utang. So, meron kayong 5,000 na positive equity. So, ganun po yung mangyayari. Yung 5,000 na equity po nyo, pwede nyo pong kunin as cashback or pwede nyo naman pong ilagay as down payment para dun sa susunod na sasakyan para makatulong din po sa pagbaba nung bi-weekly payment para mas komportable kayo. Pero again, kayo po ang magdedesisyon kung ano po ang gagawin nyo doon sa positive equity ng sasakyan nyo. Kasi sa inyo yun eh. Kotse nyo yun. So, kayo bahala. Kayo ang boss. Kung sasabihin nyo sa amin na kunin ko yung equity ko, then magsa-start ako ng panibagong bi-weekly payment, then yeah, pwede yun. Pwede naman din ilagay, katulad ng sinabi ko na ilalagay nyo yun sa susunod na sasakyan, and then makukuha nyo yun as a down payment. So, yun yung mga 3 option na maganda sa leasing, flexibility. Isa pang advantage ng leasing is, I don't know kung alam niyo yung gap insurance. Yung gap means guaranteed asset protection. So ngayon, yung iba po alam nito eh. So yung sa mga hindi po nakakaalam, for example po, dito sa Canada, may insurance tayo na gap. Sa lease, meron na po kayong gap. Hindi nyo na kailangan bumili ng extra gap insurance. So, ang tanong, for example, kuya, paano po pag na bangga yung kotse namin at na write-off? So, yung write-off po means na hindi na siya pwedeng gamitin ulit ng owner. So, babayaran kayo ng autopack or yung MPI ng insurance. Kung magkano yung value ng kotse or kung magkano yung utang ng sasakyan nyo, babayaran yun. So, mangyari, kung meron kayong gap insurance, let's say, yung loan nyo po is, sabihin natin 30,000, binigyan po kayo ng MPI dahil na write off na yung sasakyan nyo ng 25,000. So, yung difference po na again na 5,000 na dapat may utang pa kayo dahil 30,000 yung loan nyo, 25,000 na lang yung binigay sa inyo ng MPI para dun sa kotse nyo na write off. So ngayon, yung 5,000, yung gap insurance po ang magbabayad noon. So, yun po yung advantage. Hindi ka na bibili ng gap insurance. Okay? Kasi sa financing, kailangan mo or kung gusto mo kunin yun, bibili ka. So again, kung may tanong pa kayo regarding sa leasing, i-comment nyo lang sa baba and then sasagutin ko yon. So medyo mahaba kasi yung leasing and financing na explanation kaya paghihiwalayin ko. Ito pa lang yung leasing. So kung may tanong kayo regarding sa leasing pa, let me know, comment down below. Salamat. Bye.